participation ng lahat, simula sa bata hanggang sa mga youth, hanggang sa mga matatanda na talagang enjoy sila pagdating talaga ng Sabat. Lalo na sa yung nagbahagi ng kanilang testimony, na-touch din tayo, no? Siyempre, ganun talaga ang buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon na puro masaya lang, no? Puro masasaya yung pangyayari. Lahat talagang mga makapait na hindi pa natin gusto, pero kailangan natin pagdaanan, no? Bakit kailangan natin pagdaanan? Hindi naman sa para matuto lang tayo, kundi minsan may tinuturo sa atin si Abayawe. May tinuturo siya sa atin, hinahanda tayo para sa mas level up na problema. No? Kasi kapag hindi natin napagdaanan yung mga bagay na yan, no? Magiging, hindi naman mahina, pero magiging marupok tayo. So, si Amang Yahweh, actually, pag may mga problema, ang paningin ko dyan, para siyang mas nagiging makulay ang mundo mo pagka marami kang problema. Naniwala ba kayo dyan? Siguro sa iba hindi. Yes. Lalo na yung walang problema ang pinagdaanan, yung malaki sa'yo. Naniwala ko dyan. Pero pag yung laki sa hirap, every time na may problema ka, every time na ma-solve mo siya, tapos habang nag-i-improve ka, tapos may narinig kayo nagkwentuhan, parang may naisishare ka ba? No? Makaka-relate ka, tapos makakapagbigay ka ng sarili mong experience, tapos later, marirealize mo, napaka-colorful ng buhay mo. Diba? Hallelujah! Praise Yahweh. Kaya ngayong hapon, grateful din ako kasi una-una, naging part din ako dun sa facilitators. And being facilitator, it was my first time. Kasi yung last ko, it was also my first time, pero ano lang ko doon, ano pa ako, participant. And doon ko nakilala si Elder Nilo. No? Yun naman yung youth convention na nagdala sa akin dito sa Manila. Yun yung testimony ko nakaraan, na may 3 testimony, pero yung pangalawa, i-skip ko na kasi medyo gahol na sa oras, pero yun yung pamagat na dadalhin ka niya Yahweh sa tamang landas, no? Kapag ikaw ay napapariwaran na, siyempre maraming kumukuha ng attention mo, school, work, tapos kung saan-saan, minsan hindi mo na alam ang gagawin mo, pero pag inuna mo siya Yahweh, yun yung sinasabi doon sa Proverbs na, lean not on your own understanding, in all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Alam niyo, yung unang convention na dumating din ako na, nag-attend ako noon, imagine before ako nag-college, ang daming options, si nanay gusto niya mag-agriculture ako. Kaya meron doon lupa sa amin, bigay yung school ng lupa, ng puhunan, i-cultivate mo. So, okay din. Tapos, siyempre, lagi naman tayong probinsya, wala namang problema pag mag-bukit, di ba? Parang okay din. Pangalawa, gusto ko rin mag-IT. Pag mag-IT ako, ibang ano naman yun, doon lang ako ma-stuck ako doon sa lugar namin kasi malapit lang, tapos maganda rin yung education doon sa IT, so okay na sana yun. Pero walang magpaparal sa akin. Kasi syempre, wala naman tayong kapera-pera, working student kaya ako ng high school, so pagdating ng marami akong dreams na gusto kurso na kunin, pero wala namang magpapaaral. It so happen na yun nga, may tito ako na isang seaman. Sabi niya, sigurado ka na ba dyan? Wala, siyempre, sigurado na ako, pero wala akong pera. Sabi niya, boy, bakit tayo mag-seaman? In short, napunta ako sa Bacolod, and hindi pa talaga ako nagsasabak noong time na yun, kasi hindi ko alam yung congregation kung saan may nagtitipon. At kung kailan na second year at ako noong third year, na nag-attend ako ng pagtitipon, tsaka rin nagkaroon ng youth convention. And nung saka nagkaroon ng youth convention, alam ko si Elder D, ano pa yun siya, evangelist. Tsaka yun din yung panahon na nagkaroon ng problema dito sa 2012 yun eh. Nagkaroon ng problema dito sa Manila, yung sa, di ba, nagkaroon ng hiwalayan. So, nung tinanong-tanong ulit sila ni Angie noong mga time na yun, yung time na parang naglilibot na si Elder siguro na paano na, nagpariwaliwa, o kung ano man yung purpose na Elder, pero nung nag-iikot na siya, it so happened na na-invite siya doon sa youth convention. And ako naman, na hindi ganun ka-active, doon nag-attend din ako. So parang coincidence talaga.